Samahan niyo ako, si Iggy Romantiko, sa panibagong kwento ng puso na siguradong tatatak sa inyo. Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantiko. Ang pinakamahalaga raw bagay sa balat ng lupa ay pag-ibig. Ito ang nagbibigay ng sigla at kulay sa ating daigdig. Kaya magkakaroon lang ng saysayang yung buhay kapag ikaw ay natutong umibig. Subalit lahat ng bagay na higit pa sa nararapat o lumalabis ay hindi maganda dahil nakamamatay din ang labis na pagmamahal. Kumusta po kayo lahat, mga kaibigan? Narito na ngayon ang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isang taga Lagro Subdivision, Novaliches, Quezon City at nagpatago sa pangalan Harvey. Galing mo talaga, Harvey. Ikaw na naman ang highest pointer. Samba lang yun. Huwag ka na magpa-humble effect. Mahusay ka talaga. Di ba, Regine? Abay, syempre naman, 2 sunod na taon na kaya naging MVP yan si Harvey. Sa paligan ng ating barangay. Oo nga, Harvey. Para kang si Steph Curry. Kaya nga idol na kita. At ako ang #1 fan mo. Kakahiya naman. Sus, ano nakakahiya roon? Dapat nga maging proud ka dahil isang katulad ko ang humahanga sa'yo. Ay, siya nga pala. Gusto kita i-treat. Kain tayo. Ikaw, Regine, gusto mo bang sumama? Naku, wag na. Makaka-istorbo lang ako sa inyo niyan eh. Mabuti naman at alam mo. O ano, Harvey? Saan mo gustong kumain? Huwag na, sa mother time na lang. Mukhang mapapahiya ako ah. Pasensya na, kasi hindi ako komportable. Katatapos ko lang maglaro, kaya amoy pawis pa ako. Kung gusto mo, di bukas na lang. Ay, okay. Sinabi mo yan ah. Aasahan ko yan. Ibang level na talaga ang ganda lalaki mo, Harvey. Ha? Kaya hindi na ako nagtataka na ikaw ang crush ng bayan. Wala yun, Emil. No, kunwari ka pa. If I know, feeling artista ka kapag nagtitilian sa iyo yung mga babae. Hindi ko yung pinapansin. Dahil sa iisang babae lang nakapako ang paningin mo. Kay Cecil. Halatang-halata namang may gusto pa rin siya sa iyo eh. Bakit hindi mo paligawan? Kung pwede nga lang sana. Ang kaso, lupat langit ang agwat namin. Hindi ko siya kayang abutin. Hindi mo na kailangan gawin yon, Pards. Dahil ang langit na mismo ang kusang bumababa sa lupa. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, obvious naman po na may gusto sa akin si Cecil at ganun din naman ako sa kanya. Subalit naiilang ako dahil hindi po magkapareho ang antas ng kalagayan namin sa buhay. Ganoon pa man, hindi naging hadlang yun upang magkapalagayan kami ng loob at ipinakita niya sa akin bukas na bukas ang kanyang puso at hinihintay lamang akong pumasok. O ano? Magtitingin na lang ba tayo? Kanina pa walang imik dyan. Nahiya kasi ko sa'yo, Cecil. First class na restaurant ito. Tapos, ikaw ang taya. Madali naman akong kausap eh. Kung gusto mo, edi ikaw ang magbayad. Naku po, patay tayo riyan. Wala akong budget. Sa totoo lang, first time kong kumain sa ganitong restaurant, naiilang ako dahil hindi ako sanay. O sige, sa susunod,
ako naman ang ilibre mo. Kahit sa karinderya, okay na sa akin. Mas nakakahiya yun. Dahil ikaw naman ang maiilang. Bakit naman, Harvey? Does it matter kung saan tayo kakain? Hindi ba ang mas importante ay kung sino ang ating kasalo? Sabagay, tama ka. At masaya ako sa mga sandaling magkasama tayo. Dahil may gusto ka sa akin? Ha? Huwag ka na kasing torpe. Aminin mo na. Obvious naman eh. But don't worry. The feeling is mutual. At hindi ako pakipot. Gusto mo ba akong maging girlfriend? Cecil, Oh! Bakit biglang nalaki yung mga mata mo? Ayaw mo ba? siyempre gusto ko. Ayun naman pala eh. O ano? Tayo na ba? Sigurado ka ba sa kanya? Alam mo ba kung anong pinasok mo? Nay, mahal ko po si Cecil. Hindi sapat ang pagmamahal, anak. Baka nakakalimutan mo. Pader ang binabangga mo. Bakit ko naman po babanggain ng pader kung pwede ko yung akyatin? Talaga? Magagawa mo yun? Kaya mo bang ibigay ang kanyang mga luho? Bahala na po, Inay. Saka ko na lang po problemahin ang mga bagay na yun. Basta't ang importante, masaya kami. Ano? Pumatol ka sa kumag na yon? Nahihibang ka na ba? Bakit po, Daddy? Ano po bang problema? Guwapo si Harvey at sikat sa barangay natin. Ang daming ang babaeng nagkakagusto sa kanya eh. Pero ako ang nagwagi. Anong nagwagi ang pinagsasasabi mo? Talong-talo ka nga dahil wala siyang pera. Hindi naman pera ang habol ko sa kanya eh. Kundi siya mismo. Siya ang gusto ko. Marami akong kaibigan na may anak na gwapo. Kahit sino sa kanila, okay sa akin. Wag lang sa hampas lupang yon. Huwag na kayong kumontra, Daddy. Dahil wala naman kayong magagawa eh. Ako pa rin ang masusunod. At isa pa, buhay ko to. Kaya wag na kayong makialam. Mr. Romantico. Mr. Romantico, maraming ulit na po na nagtatalo sina Cecil at ang daddy niya. Subalit ang kagustuhan po rin ng anak ang siyang laging nananaig. Ang tulad nila ay tubig sa batis na hindi mapipigilan kung saan ibig na dumaloy. Kaya walang nagawa ang ama kung hindi ang magpatianod sa agos ng layaw ng kanyang anak. Akala ko ba boto ka kay Harvey para sa akin? Bakit parang dismayado ka? Cecil, hindi naman sa ganun. Masyado lang kasi mabilis ang pangyayari. Yun ang gusto ko. At kapag ginusto ko, walang sino mang makakapigil sa akin. At isa pa, type namin ang isa't isa. Kaya hindi na dapat pagtagalin. Pero hindi niyo rin naman kailangan magmadali, di ba? Dapat sana naglaan muna kayo ng sapat na panahon para makilala niyo ng lubusan ng isa't isa. Pareho na rin yun. Ganon din naman ang mangyayari balang araw. Paano kung matuklasan yung hindi pala kayo compatible? Kaya nga, malalaman din namin yon sa takdang panahon. At kung sakaling magkaganon nga, saka na lang namin yung pop. Swerte mo kay Cecil. Maganda na, mayaman pa. Tama ka, Emil. Pero may nakikita akong problema. May pagkadominante kasi siya. Siyempre, anak mayaman eh. Tapos spoiled brat pa. Pero ikaw ang lalaki. Kaya huwag kang magpapa-under. Ewan ko. Para kasi nakikita kong magiging sunod-sunuran ako sa kanya. Huwag mo sabihin, papayag kang maging Andres Desaya. Bahala na. Mahal ko si Cecil at gagawin kong lahat para maging masaya siya. Cecil, alam na ba ng daddy mo? Oo.
Pero wag mo siyang alalahanin. Akong bahala sa kanya. Ibang klase ka talaga. Ang daddy mong sumusunod sa'yo. Siyempre naman. Cecil gets everything he wants. Yan ang lagi mong tatandaan. Teka muna, saan ba talaga tayo pupunta? Cool ka lang. Malapit na tayo. Okay, narito na tayo. Teka, sandali. Motel ito ah. Bakit? Ayaw mo ba? Tatanggihan mo ba ako? Mr. Romantico. Mr. Romantico, maging ang mga kaibigan namin ni Cecil ay hindi makapaniwala sa labis na bilis ng mga pangyayari. Isang bagay na hindi namin batid kung dapat nga ba namin ikahiya o ipagmalaki. Alam mo na pala. At sa ibang tao ko pa nalaman. Ikaw ha, naglilihim ka na sa akin. Kasi naman alam ko, kukontra ka lang. So, umpisa pa nga lang, tutol ka na sa relasyon namin ni Harvey. Nagmamalasakit lang ako. Hindi lang sa'yo, kundi pati na rin kay Harvey. Dahil matagal ko na rin siyang kaibigan. Talaga? Oo. If I know, nagsiselos ka lang dahil may gusto ka rin sa kanya. Ano? Oy. Oo, gwapo si Harvey, kaya natural lang na magkakakrush sa kanya ang kahit sinong babae. Kita mo na? Di inamin mo rin. Pero hanggang crush lang yun. At huwag ka mag-alala, wala akong balak na kompetensyahin ka. Dahil alam ko namang hindi ako mananalo sa'yo. Nakakabaliw ka, Cecil. Nakakabaliw ka. Sige, Harvey. Napakabaliw ka. Cecil. Napakalaman ka. Sa akin, lintog ka. Saan ka na naman ba nanggaling? Ha? Ba'y napapadalas na ang paglalakwatsa mo ah? Kasama mo na naman ba ang busabos na yon? So what? May problema ba? Baka kasi kung ano-anong milagro ang ginagawa nyo. At ano naman ang inaasahan ninyong gagawin namin? Mag-Jack and Poy. Anong ibig mong sabihin? Isinuko mo na ang bandera? Ilang beses na kaya kami nag-flag ceremony? And that's normal, Daddy. Huwag niyo nang gawing big deal. Oh, sige. Bahala ka sa kagagahan mo. Pero wag mo akong gagambalain kapag nagka-leche-leche na ang buhay mo. Ay, naku. Mukhang sasakit ang ulo ko kay Cecil, ha? Padalos-dalos siya eh. At kung anong pumasok sa isip niya, yun ang gagawin. Paano kung maisipan niyang magpakasal na kami? Paano ko siyang bubuhayin? Isa lamang akong promodizer ng department store. Malalim na ang gabi. Ay, Nay, Bakit hindi ka pa natutulog? hindi pa ako inaantok eh. Si Cecil ba ang gumagambala sa isipan mo? Tapos na nga po. Naalala ko yung sinabi niyo. Mahirap nga palang bumangga sa pader. Hindi pa huli ang lahat, anak. Pwede ka pang umatras. Malabo na po yun. Dahil masyado na pong malayo ang aming nararating. Mr. Romantico. Mr. Romantico, paano nga po ba ako aatras? Gayong nalilibang ako sa landas na aming nilalakaran. Ganun pa man, hindi pa rin po ako mapalagay dahil wala akong katiyakan. Hindi ko batid kung ano nga ba ang nasa dulo ng landas na aking tinatahak. Buti naman at naalala mo pa ako. Mula kasi nung maging kayo na ni Cecil, hindi mo na ako kinausap. Umiiwas ka ba sa akin? Kung iniiwasan kita, hindi sana tayo magkausap ngayon. Kaya ano bang pakay mo't kinausap mo ako? Regine,
May itatanong lang ako sa iyo tungkol sa kaibigan mo. Ano bang pagkakakilala mo kay Cecil bukod sa pagiging dominante at spoiled brat? Bakit? Nagdadalawang isip ka na ba? Gusto mo na bang mag-back out? Hindi naman. Gusto ko lang malaman ng iba pa niyang ugali para alam ko kung paano ko siya pakikisamahan. Yun naman pala eh. Kaya bahala ka magdusa. Teka, bakit ba ganyan ka ako magsalita? Hindi ka ba masaya para sa akin? Siyempre gusto ko maging pareho kayong masaya. At marahil sa ngayon, maayos pa ang lahat dahil wala pang nagiging problema. Lahat ng relasyon may conflict. Natural lang naman yun, di ba? Well, tama ka. At wala na akong ibang masasabi dahil alam kong hindi ka bulag at nakikita mo ang iyong magiging kalagayan. Kung sakaling ang Cecil, alam ba niyang pupunta ka rito? hindi po. Meron lang po akong pinuntahan at napadaan lang po ako. Ganun ba? Opo. Mabutit nagawi ka rito. Meron kasi ako ipapakiusap sa iyo eh. Ano po yung Tito Alfonso? Hindi ko kasi gusto ang pinagagagawa ng kaibigan mo. Kaya pwede ba? Pagsabihan mo naman siya. Alam naman po ninyo kung gaano katigas ang ulo ng anak niyong yun. Eh kung sa inyo nga po hindi nakikinig, sa akin pa kaya? Cecil, nakakarami na tayo. Paano kung magbunga na mabagitan sa atin? What if, kung sabihin ko sa'yo, ganun na nga ang nangyari? Ano? Buntis ka? Nagulat ka pa? Siyempre, pareho tayong hindi baog. Kaya natural lang na magbuntis ako. Paano ngayon yan? Di kailangan magpakasal na tayo. Anong kasal ang pinagsasasabi mo? Ano ko? Hilo? Cecil? Forget about it, Harvey. Dahil nangangarap ka ng gising. Mr. Romantico. Cecil, mahal mo ba akong talaga? Ano ba namang klaseng tanong yan? Ang corny mo. Please, sagutin mo tanong ko. Para kasing ginagamit mo lang ako eh. Bakit? Sa palagay mo ba, aabot tayo sa ganitong punto kung ginagamit lang kita? Kung ganun, bakit ayaw mong magpakasal sa akin? Kailangan pa ba yun? Pwede naman tayo magsama kahit hindi tayo kasal. Ang ibig mong sabihin, magle-live-in tayo? Ganun na nga. Pero paano magiging anak natin? Isisilang siyang isang bastardo? Huwag mo nang problemahin yun. Ako nang bahala doon. Pero Cecil... Tama na, Harvey. Nakapagpasya na ako. And that's final. Kaya huwag ka na makipagtalo. Pero kung mapilit ka at gusto mo ng away, edi sige. Siguruhin mo lang na mananalo ka sa akin. Huwag kang magbibiro ng ganyan, Cecil. You heard it right, Daddy. Hindi ba kayo natutuwa? Magkakaroon na kayo ng apo. And at the same time, magkakaroon din ako ng disgrasyadang anak. Of course not. Dahil magsasama na kami ni Harvey. Ganon. Ano kaya kung putulin ko na ang allowance mo? Eh di parang yun na rin pinutol ang pagiging mag-ama natin. Kung yun ang gusto niyo, okay, go ahead. Hindi ko kayo pipigilan. Ang lakas ng loob mong hamunin ako. Palibasa, alam mo hindi kita kayang tiisin. Siyempre, hawak ko ang alas. Kaya alam ko, hindi ako matatalo. Yan ba talaga ang gusto mo? Nay, ilang beses ko na po itong sinabi at minsan pa uulitin ko sa inyo. Mahal na mahal ko na po si Cecil at hindi po ako papayag na mawalay siya sa akin. Kaya hahayaan mong ako ang mawalay sa'yo. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Minsan na rin kayong nagmahal. Kaya umaasa akong maunawaan niyo ako. Tama ka. Minsan ko na rin binuksan ang puso ko.
Pero hindi ko isinara ang aking isip. At hindi ko rin ipinikit ang aking mga mata. Wala na po akong magagawa kung bulag at baliw ang tingin niyo sa akin. Pero nakahanda na po ako sa magiging bunga ng aking pasya. Sige, ikaw ang bahala. Pero balang araw, wag mo akong sisisihin. Dahil hindi ako nagkulang sa pagpapaalala ng mga bagay na dapat mong isaalang-alang. Mr. Romantico. Saan ka pupunta? May practice kami ng basketball. Malapit na kasi yung susunod na liga eh. Hindi ka aalis, dito ka lang. Cecil, ito lang ang libangan ko. Kaya wag mo na akong pigilan. Ganon. Maglilibang ka habang nagbumukmuk naman ako dito. Di kung gusto mo sumama ka sa akin. Ayoko nga. Magmumukha lang akong tanga dun. Pero, Basta, hindi ka aalis. Iba na ang sitwasyon mo ngayon. Nagsasama na tayo. Kaya ako ang dapat na priority. Kaya mag-basketball si Harvey. Si Harvey star player namin at alam mo yan. Pero ayoko naman maglaro siya ulit. Huwag mo naman siya ipagdamot sa amin. Malaking kawalan siya sa team namin. Wala akong pakialam. Basta umpisa ngayon, wag mo na siyang gagambalain. Grabe ka. Ano? Pinapag-resign mo na nga siya doon sa trabaho pagkatapos gusto mo rin siyang pahintuin sa pagbabasketball? Wow! Tao si Harvey. Hindi robot. Kaya wag mo siyang didiktahan kung anong dapat niyang gawin. Huwag ka nang makialam. Dahil nag-aaksaya ka lang ng panahon. Kung ano ang gusto ko, yon ang masusunod. ang hirap nga palang pagsamahan ng kaibigan mo, Regine. Dahil pa niyang bata. Kung makapagsalita ka, parang hindi mo siya kilala. Ito na talagang inaasahan ko noon pa. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Kaya ako sinasabi sa mga bagay nito. Okay, naiintindihan kita. And I'm always here for you. Willing akong makinig sa mga kadramahan mo. Isa kang ang tunay na kaibigan, Regine. Salamat, ha? Ay, ako patay. Tumatawag si Cecil. Inuutosan nga pala niya akong bumili ng siopaw. Lagot ka ngayon. Teka, sandali. Sige na. Sagutin mo na. Hello? Bakit ang tagal mo? Nasaan ka na? Ha? Malapit na ako. Bilisan mo! Andyan na. Sige na, Regine, alis na ako, ha? Nagagalit na si Commander. Mr. Romantico. Harvey, gumising ka. Harvey, hoy! Ano ba? Bakit ba? Sarap ng tulog ko, gigisingin mo ako. Ano ba problema mo? Bili mo akong siopaw. Siopaw na naman, mamaya na lang. Ngayon na! Ayoko maghintay. Ano, gusto mo ba makunan ako, ha? Diyos ko, mag-aalas 2 na ng madaling araw, wala nang bukas ang tindahan. Meron! Sa convenience store. Ang layo kaya nun. Tapos wala nang jeep na masasakyan. Problema ba yun? Eh di maglakad ka. Ano? Please, Emil, sagutin mo ang telepono. Please. Hello? Hello, Emil. Salamat at sinagot mo. Na-estorbo ba kita? Oo naman. Sap kaya ng tulog ko. Ba problema na patawag ka? Nagpapabili kasi ng siopaw si Cecil. Pwede ba samahan mo ako? Ano? Nakunto ako. Kala ko pa naman kung ano emergency, siopaw lang pala. Sige na, samahan mo na ako. May motorsiklo ka naman eh. Pero may kotse kayo, bakit hindi mo gamitin yun? Hindi ako marunong mag-drive. At tinatamad si Cecil, kaya ikaw ang tinawagan ko. Ewan ko sa'yo. Paala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan, kaya magdusa ka. Emil, hello.
ingay naman eh. Patigilin mo nga yung batang yan. Nagugutom na kasi, kaya pandidehin mo na. Ikaw na. Magtimpla ka ng gata. Hindi, iba pa rin ang gatas ng ina, kaya i-breastfeed mo na yan. Sige na. Ayoko. Masisira ang figure ko. Ano? Mas importante pa bang figure mo kaysa sa kalusugan ng ating anak? Basta ayoko. Ano ba? Pero kung makulit ka, edi sige, ikaw mag-breastfeed sa bata. Mr. Romantiko. I'm just a piece. Pagkatapos kong maglabat magsampay, maglilinis ako rito sa bahay at pagkatapos magluluto ako. At kapag natuyo na mga nilaban ko, paplansyahin ko mga yun. Ano ba namang klaseng buhay ito? Nanay na at soy pa. Ganun talaga, Harvey. Ginusto mo yan, kaya pangatawanan mo. Oh, may tao pa sa labas. Sino kaya bisita ko? Baka si Daddy. Nakakaya naman to itsura ko. Bali na nga. Oh, ikaw pala, Regine. Kumusta ka na? Oh, sandali, bubuksan ko ha. Okay. Okay lang, halika na, pasok na. Thank you. Nasaan ang anak mo? Natutulog sa kwarto. Si Cecil. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan lakad niya eh. Ano? Pinapayagan mo siyang umalis na hindi mo alam kung saan pupunta? Hindi na ako nagtatanong dahil mag-aaway lang kami. Ay naku, yun na nga bang sinasabi ko eh. O ano, nagsisisi ka na ba? Dahil wala akong pinagsisisihan. Ay nako, nahihibang ka na nga. Hanggang kailan ka magpapakamartir? Naipangako ko sa aking sarili, habang buhay ako magtitiis. Huwag lang kami magkahiwalay na Cecil. Ano ba yan? Ang tagal naman magbukas ng gate. Kanina pa bumubusina. Ay, nako. Manlilintikan sa akin ang buwisit na yun. Lech ka talaga. Bakit hindi mo agad binuksan ng gate? Pasensya ka na, nakatulog ako eh. Sana hinintay mo muna ako bago ka natulog. Yun na nga, nakatulog ako sa paghihintay sa'yo. Bakit kasi madaling araw ka nang nakauwi? Saan ka ba nang galing? O bakit? Sinisita mo ba ako? Nagtatanong lang ako, masama ba yun? Oo, dahil ayoko inuusisa ako. Nag-aalala lang ako sa'yo, kaya gusto kong malaman kung saan ka naroroon. Hindi ako bata, ha? Kaya wag mo akong aalalahanin. Pero Cecil... Shut up! Tumigil ka, no? At ayoko na maulit pa ito, ha? Dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag naubos ang pasensya ko! Mr. Romántico. Tahan na apo ko, ha? Arga ka na ni Lola. Tahan na, anak ko. Mabait naman pala itong anak mo. Opo, inay. At yun ang isang bagay na ipinagpapasalamat ko. Hindi ako nahihirapang mag-alaga sa kanya. Teka muna. Nagagawa rin ba ni Cecil na mag-alaga at magbantay dito sa anak niyo? Ay, oo naman po. Kapag nasa kondisyon siya at walang sumpong. Teka muna. Asa na naman ba siya? Bakit ba lagi siyang wala tuwing magagawi ako rito? Hindi ko po alam kung saan siya pumupunta eh. Pero okay lang po yun. Ang importante ay dito pa rin siya umuwi. Paano kung nakikipaglandian na pala siya sa ibang lalaki? Nay, mahal ko po si Cecil at mahal niya ako. Kaya hindi niya po yun magagawa sa akin. Ano sabi mo? Mahal? Oo. Nagpapatawa ka ba? Abay, hindi ka lang pala dakilang martir. Komedyante ka pa. Yun po nararamdaman ko, inay. Kaya hindi po ako nangangamba. Hala, sige. Ikaw ang bahala. Pikit mata mong paniwalaan ang iyong ilusyon. Nagkakausap pa ba kayo ni Cecil? Hindi na nga eh. Tuwing pupuntahan ko siya, si Harvey ang lagi kong nadadatnan.
Naaawa na nga ako sa kanya eh. Ganon din ako, Regine. Hindi tao ang trato sa kanya ni Cecil, kundi aso na susunod sa kanya kahit anong kanya ipagawa. Ikaw kasi, Oo, bakit? Anong kasalanan ko? ipinakilala mo kasi si Harvey kay Cecil. Ha? Ikaw nga rin na nagsulsul kay Harvey na ligawan si Cecil, di ba? Malay ko ba na gano'n ang magiging kapalaran ng kaibigan ko sa kaibigan mo? Ay, hindi ko rin naman yun inakala. Oo, may idea na ako sa kahihinat na ng pagsasama nila. Pero alam mo, malayo pa rin sa aking inaasahan ang sitwasyon nila ngayon. Salamat, Daddy. Binisita ninyo ako. Matagal na kitang gustong puntahan, Cecil. Masyado lang akong abala sa negosyo natin. Nasaan na si Harvey? Namamalengke po. At magluluto siya pagkarating niya. Oh, good boy naman pala ang kumag na yun eh. Ba dapat lang? Hindi ubra sa akin ng mga taong pasaway. Nagising ang baby mo. Sandali, kakargahin ko ha. Kukunin ko siya sa crib. Sige po. Ang cute naman ng apo ko. O, tahan na. Hawa ka na ng poging lolo. Baku, meron akong hindi magandang naamoy. Po? Palitan mo na ito ng diaper. Kayo na lang, Daddy? Hindi kasi ako marunong magpalit ng diaper. Ano? Simpleng bagay hindi mo alam gawin. Para naman hindi niyo ako kilala eh. Sige na. Kayo na lang magpalit ng diaper. Mr. Romantico. Pwede ba, Cecil? Mag-aral ka naman ng kahit konting gawaing bahay. Ano? Inuutusan mo ko? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang maging independent ka. Paano kung mawala ang mga taong sinasandalan mo? Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Nagmamalaki ka na sa akin? Ano kaya kung palayasin kita? Para makita mong kaya kong mabuhay nang wala ka? I'm sorry kung na-offend kita sa sinabi ko, no? Hindi mo kasi ko naunawaan eh. Para rin yun sa iyong kapakanan. Hindi ako tanga. Alam ko, nagsasawa ka na. Hindi. At kung pagod ka na sa mga ginagawa mo, hayan, bukas na bukas ang pinto. Ano mang oras, pwede kang umalis, hindi ka napipigilan. Oo, huwag mo kong tulak. Nagkakamali ka. Mahal na mahal kita at kahit kailan, hindi ako mapapagod at magsasawang pagsilbihan ka. Hay, sa wakas, natsambahan din kita. Ano ba ang problema mo? May kailangan ka ba sa akin? Bakit ganyan ko magsalita? Estranghero na ba ang tingin mo sa akin ngayon? Ako ang dapat na nagtatanong sa'yo ng ganyan. Napaplastikan kasi ako sa'yo. Ay, teka lang ha. Ano bang kasalanan na gawa ko sa'yo? Bakit hindi ka kaya humarap sa salamin at tanungin mo yung sarili mo? Alam mo, hindi kita maintindihan. Ano ba talagang ibig mong palabasin? Sige lang, wag maang-maangan ka. Masasaan ba't matutuklasan ko rin ang tunay mong... Wow ha, ang galing mo palang mamalansya. Ayan oh, walang kagusot-gusot. Para kang superhero. Sinong superhero? Sino pa? Eddie si Iron Man. Napatawa mo ako ron, ha? Ay, salamat naman at nagagawa mo pang tumawa. Siyempre naman. Mababaliw ako kapag sineryoso ko mga bagay-bagay. Oh, bakit? Bakit ka natigilan? Para kasing, ano ba to? Nahihilo ba ako? Lumilindol Ha? ba? Naku, ganun ba? Teka lang. Maupo ka muna. Ako na magpapatuloy ng ginagawa mo. Huwag na. Teka Kaya lang. ko. Hindi. Ako na. Ang kulit mo naman eh. Pwede ba? Huwag ka Akin na nasabi makialam. yung plancha. Ako Huwag na. Ako natatapos niyan. Ako na nga nasabi. Ay nako, ikaw ang wag matigas ng ulo ha. Magpahinga ka muna. Teka, nahihilo talaga ako eh. See? Yan na nga bang sinasabi ko eh. Sandali, aalalayan kita. Sige. Magaling! Cecil?
nagkamali. Sabi ko na nga ba't lalabas din ang tunay mong kulay? Mr. Romantico. Hindi kayo maaaring magkaila dahil huling-huli ko kayo sa akto. Kailan pa ninyo ako ginagago? Hindi. Na-misinterpret mo lang ang nakita mo. Siya nga naman, Cecil. Mali iniisip mo. I was not born yesterday, kaya wag niyo akong gawing tanga. Alamin mo muna kasi ang punot dulo ng pangyayari bago kami husgahan. Sige, maghintay lang kayo dahil magugulantang kayo sa hawak kong ebidensya. Wala kaming ginagawang masama, kaya wala ka rin makukuhang ebidensya. Tingnan natin, humanda kayo dahil may sasabog na bomba sa mismo harapan ninyo. Wala akong pakialam. At ayoko na rin makipagtalo sa'yo dahil sarado yung isip mo. Sige na, alis na ako. Sandali lang, Bakit? nakalimutan mo lang yung pabaon ko sa'yo. Ano yun? Heto, tanggapin mo. Cecil! O ano, masarap ba? Gusto mo isa pa? Tama na yan, tama na! Huminahon ka at huwag kang magpadalos-dalos. Bakit nainggit ka? O sige, bibigyan din kita. Aray ko! Cecil, ano, papalag ka na? Sumo- Lalaban ka? Sige, kahit mapagtulungan ninyo ako, hindi ko kayo uurungan. Kanina pa ako nagsasalita rito pero parang hindi mo ako pinapansin. Naglalaro ka lang yata ng iPad mo eh. Narinig ko. Naiintindihan ko yung mga sinasabi mo. Kung ganun, ano bang dapat kong gawin? Makipaghiwalay ka na sa kanya. Ano? Bago tuloy ang lamunin ng anino niya ang buong pagkatao. Parang hindi ko naman kaya. Ko, huwag mong sabihin yan. Dahil mahigit 20 taon kang nabuhay nang wala si Cecil. Oo nga, pero si Cecil ang nagbibigay ng siglat kulay sa aking mundo. Pero siya rin mismo ang gumugunaw sa sinasabi mong mundo. At kasama ka magugunaw kung hindi mo siya lalayuan. Talaga. Oh my God. Oh, kailangan makita mo ito. Bakit? Yan. Bakit? Ano tinitingnan mo riyan sa iPad mo? Ayan oh. Nag-post ng video si Cecil sa Facebook wall mo. Oh, At meron pang mga still photos. Ayan. tingnan ko nga. Ayan. Oh. Basahin mo caption. Galit na galit siya sa inyo ni Regine. Ba- At nagmumura pa. Ano bang video ito? Sandali, panoorin natin. Galing yan sa CCTV sa bahay namin. Oh, mukhang namamalansya ka rito ah. Oo, At pinapanood ka ni Regine. ganun na nga. Oh, ayan oh. Lumapit sa'yo si Regine. At parang inaagaw sa'yo yung plancha. Napaaka pa sa sa'yo. Nahilo kasi ko. At inalalayan ako ni Regine. Oh, sige, panoorin muna natin ang buong video. Ayan oh. At mamaya na ako magpapaliwanag. Mr. Romantico. Paniwalang-paniwala ang mga kaibigan ko dahil nakita rin sa video na nagsampalin tayo ni Cecil. Kaya ang dami ko ng bashers. Marami na rin ang nagagalit sa akin. Kaya kailangan natin itong itama. Sino pa bang makikinig sa atin ngayon? Sa tingin... Sirang-sira na yung image natin. Alam mo, Regine, sa tingin ko, may ibang motibo si Cecil kung bakit niya ito ginagawa sa atin. Ano naman yun? Yun ang aking aalamin. Ano? Basta bahala na. At huwag kang mag-alala. Malaligpasan natin ang pagsubok na ito. Ano ngayon ang plano mo? Huwag mo sabihin patuloy ka pa rin makikisama sa kanya. Umalis na po siya, Inay. Iniwanan niya ako. O, di mabuti kung ganon. Pero teka muna. Nasaan na yung anak niyo? Yun ang nga pong problema eh. Sinama niyang anak namin. Aba, paano yan? Malamang na hindi mo na mababawi ang apo ko. Kaya nga po, mayaman sila at makapangyarihan. Kaya wala po tayong kalaban-laban sa kanila. Pero susubukan ko pong kausapin siya ng masinsinan. At sa palagay mo, kakausapin ka pa niya. Gayong galit nga siya sa'yo. Tapatin mo nga ako. Wala ba talagang ibang namamagitan sa inyo na Regine? Inay, wala po. Magkaibigan lang po kami na naging biktima ng mapagbirong tadhana.
Kargahin mo kasi para hindi umiyak. Pagod na po ako, Daddy. Kaya naman. Sandali mo lang hinawakan, pagod ka na. Hindi po kasi ako sanay eh. Ay, sige na nga. Nakakaawa naman to ato ko. Ako na ang kakarga. Diba? Tumigil sa pag-iyak. Mukhang gustong-gusto amoy ko ah. Mabait naman palang batang ito eh. Pero meron din konting kaartihan. At yun ang namana sa'yo. Oy, teka muna. Po. Desidido ka na ba? Hindi mo ba talaga babalikan ng Herodes na yun? Opo, Daddy. May iba na po akong mahal. Gaga! Kailan ka ba magpapakatino? Don't worry, Daddy. Tunay na po ito at seryoso na ako. Kaya pala ang lakas ng loob mong iwanan si Harvey. Dahil may bago kang kinahuhumalingan. Gaya po ng nasabi ko, Daddy, seryoso na po ako. At sa pagkakataong ito, hindi na po ako magiging pasaway. Promise! Mr. Romantico. Hello, Cecil. Pwede ba tayong magkita? Sige, pero wag mo na ngayon. Ha? Kailan? Bahala na. Natawagin na lang kita. Pero ngayon pa lang, humihingi na ako sa iyo ng tawad. Napakalaki ng pinsalang nagawa ko sa iyo. Don't worry. Pwede na nating ayusin yan. I'm sorry, Harvey. Pero may iba na akong mahal. Ha? Hindi totoo yan. Sabihin mo, nagbibiro ka lang. Sa kanya lang tayo mag-usap na masinsinan. Cecil. Iiwanan ko ang lahat sa'yo. Sandali. Sige, bye na. Hello, Cecil, hello. Cecil. Cecil. And I've been facing this alone for much too long. Bakit mo ito nagawa sa akin, Cecil? Ginawa ko naman ang lahat. Nagtiis ako. At naging sunod-sunuran sa lahat ng gusto mo. Pero bakit ito pang iginanti mo? Bakit? Nakita mo na ba yung bagong post ni Cecil sa kanyang Facebook account? Binawi na niya ang kanyang akusasyon sa atin. At nag-public apology pa siya. Oh. At malinaw na sa akin kung anong kanyang motibo. Ginawa niya yun para makawala sa aming relasyon. Pasensya ka na. Pati ikaw nadamay. Okay lang yon. At least, hindi ka nag-iisa. At nagpapasalamat pa nga ako dahil sa ginawa niya, naging magkaramay tayo. Alam mo, isang bagay lang naman ang labis kong pinagsisisihan eh. Ano yun? Sana pala hindi na kita ipinakilala kay Cecil. Ang gaga ko kasi. Dahil ako mismo ang nagdala ng kapighatian sa puso ko. Ano? Anong ibig mo sabihin? Pwede ba akong maging honest sa'yo? Hindi ka ba magagalit sa akin? Siyempre naman. Ano ba sasabihin mo? Sana hindi ka ma-turn off sa akin ha. At hindi mo ako iwasan sa sasabihin ko. Ano nga yun? Sabihin mo na kasi. Harvey, mahal kita. Regine? Oo. Yun ang totoo. Manhid ka ba? Hindi mo ba naramdaman? Oo, may nararamdaman ako. Pero, hindi ako nag-isip ng kung ano-ano. Dahil ayokong maging assuming. Ngayong alam mo na, sana hindi yun makasira sa friendship natin, ha? Huwag kang mag-alala. Walang mababago. At dahil may iba ng mahal si Cecil, kaya kakalimutan ko na siya. At kapag naghilom ng sugat ng puso ko, ikaw na ang aking pag-aaralang mahalin. Harvey? Ayokong mangako, pero susubukan ko. Hindi naman siguro mahirap mahalin ang isang katulad mo. Sinadya ko talaga yun, Harvey.
Nakita ko kasi kung gaano mo ko kamahal. Kaya hindi ko magawang magtapat sa'yo. Kaya gumawa ka ng paraan para magkahiwalay tayo. Ganun na nga. At mali ang naging paraan ko. Kaya, patawarin mo. Hindi ko nga lubos akalaing maghahanap ka pa ng iba. Sa kabila ng labis-labis na pagmamahal ko sa'yo. Yun ang pagkakamali mo. Sobra pa sa nararapat at inilaan ng pagmamahal sa akin. Hindi rin maganda yun. Too much love will kill. Tama ka. Dahil halos mamatay ako nang malaman kong meron ka ng iba. Pero huwag kang mag-alala. Magpapakatatag ako. Sa takdang panahon, makakalimutan din kita. Isa lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Huwag mo naman sanang ipagkakait ang karapatan ko sa aking anak. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng takdang panahon, ipakikilala rin kita sa kanya. Maraming salamat. At hangad kong kaligayahan mo sa piling ng bago mong pag-ibig. Ganon din ako, Harvey. Naway matagpuan mo ang babaeng tunay na magmamahal sa'yo. Mr. Romantico. I'm just a piece of the man I used to. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Phil Cruz, Dante Castro, Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, at sa papel na Cecil Chiquit Amor. Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval sa direksyon ni Luz Fernandez. Mga giliw naming tagisbaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.